God is just so gracious na may matagpuan lamang siya na 10 righteous sa lugar ng Sodom and Gomorrah ay hindi niya lilipulin ang mga tao sa Sodom and Gomorrah. Now, that is a very important message envelope within the verses that we read. Now, 2 Sundays ago, ako ay nagsalita rito about the subject na Judas and me. Kung natatandaan ninyo, na sinasabi ko doon na ating tinatanggap na every individual in this church possesses the nature of Judas in you and I. Diba? And then, tinalakay ko, why? Sino ba si Judas? Ano ang problema ni Judas? Binanggit ko ron, si Judas ay isang opportunista. Just like us. We're all opportunists, are we not? Maski masama kung yun ay tinitingnan natin opportunity, ay ating kukunin. Maski iset aside muna ang ating pananampalataya. Then secondly, lahat tayo ay mayroong tinatamo na nature ni Judas na greed and pride. Nandiyan yan. Naghihintay lamang yan ng opportunity na ito ay mailabas natin kapag ang puso natin ay nagkakaroon na ng desire for something na already outside of the blessings of God. Kaya miski ito ay kasamaan dala ng ating greed and pride, ito ay ating yayakapin. Kaya si Hodang may masaktan sa ating kapatiran, kaya si Hodang masaktan ng ating family, for as long as we treat that as an opportunity. And the worst part of it ay in the unguarded moments ng ating buhay, yung opportunism na yon, yung desire for greed and pride ay buhay na buhay. But you can see, we cannot say to ourselves and to the people around us, na I will never fall just like Judas did. And then, sinabi ko din noon, na he was a fake. Isa pala siyang fake. Kasama ng Panginoon for 3 years, na nag-worship, kasama ng Panginoon sa kanyang ministry, and yet, in the end, Judas was a fake. Wala pala sa puso niya ang Panginoon, hindi pala pumapasok sa kanyang pag-iisip at sa puso ang kanyang nakikita, ang kanyang naririnig. No words of wisdom sa ating Panginoon. And then ultimately, nalaman natin, he was lost all along. Si Judas pala ay talagang patungo sa impyerno all along. Walang nabago sa kanyang buhay. Because everything ay isa lamang palang palamuti. He enjoyed the blessings of being with fellow believers. No, not with fellow believers. He enjoyed the fellowship of being with believers, with Christ. He enjoyed the fantastic miracles that the Lord did, but in the end, he was a lost person all along. And so right now, he is suffering in hell. And that Sunday, my message was the hope that none in this ministry is like Judas. Na siya ay palang isang fake. At siya ay lost all along. And then last Sunday, we heard a wonderful, pointed message from our guest speaker, talking about immorality. At 4 points ang kanyang hinayla. The importance of knowledge of the Word of God. Sapagkat in the absence of the knowledge of the Word of God, immorality can easily set in. And then sabi niya, temperance. Yung ating pag-control sa ating sarili habang naiintindihan natin ang sinasabi ng Panginoon. And then sabi niya, the courage to bring out the truth of the Word of God. Yung hindi ka takot. Why are you going to be afraid? What are you afraid of in the first place about the Word of God? There's nothing to be afraid of. It is pointed, it is sharp, but still, that is the Word of God. And then sabi niya, justice. Diba?
na-recall natin yun. The point is, both Sundays ay very important messages ang ating narinig, and both of them fall into the important subject that we are going to discuss today. The sins of the peoples of Sodom and Gomorrah. This is a good reminder to every one of us. The sin of the peoples of Sodom and Gomorrah. Now, ang Sodom and Gomorrah ay isang case na far distant sa pinaka-worst na society na ating nalalaman ngayon. Sobrang dumi, sobrang sama. Walang maiko-compare ng society ngayon seemingly sa case ng Sodom and Gomorrah. Sa kadahilan ng masyadong maputik, madilim, ang kaanyuan ng society ng mga tao na bumubuo ng the cities of Sodom and Gomorrah. At ang story ay isang story ng kasalanan, ng puot at galit ng Panginoon in a very large scale, na hindi man lamang natin maisip, maunawain kung ano exactly ang puot na ipinakita ng Panginoon, bakit gano'n na lamang ang puot ng Panginoon sa dalawang cities ng Sodom and Gomorrah. And so, this morning, ay gusto kong i-focus sa vital facts about the story. Upang sa ganon ay ma-situate natin ang ating pag-iisip, ang ating mga puso, ang ating mga sarili. Because out there is a great challenge. Out there is a trap upon which, kapag tayo ay nag-fall into that trap, the danger lies in. At pwedeng ma-compromise ang ating spirituality. Now first, vital fact, sabi sa scripture, by the way, may mga footages sanang ipapakita tayo dito na ginawa ni Brother Don. Upang sa ganon ay habang ako ay nag-preach, ay makita natin, mag-situate natin, lalo at ma-feel natin kung gaano ka-serious yung troubles dun sa cities na yun. Kaya lang, walang ilaw. Medyo mainit, no? Tayo magpasensya. Mainit din ang ating mensahe ngayong umaga. No? Talagang mainit to. Okay, one. God saw the grievous sins of the place. Nakita ni God kung gaano kadumi ang nangyayari dun sa Sodom and Gomorrah. You know, if you are going to open your Bibles to Genesis chapter 13, Genesis 18, Genesis 13, ang sinasabi lamang doon, madilim kasi, mahihirapan tayo magbuklat ng ating Biblia. Ang sinasabi doon sa verses niya, sobra ang dumi ng kasalanan ng Sodom and Gomorrah, at yung kasalanan na yan ay umabot sa atensyon ng ating Panginoon, at gano'n na lamang ang puot ng ating Panginoon. You know, during the Second World War, nung in-invade ng Germany sa utos ni Hitler ang Soviet Union, it was a massive, the largest scale of invasion that happened in the history of warfare. Habang ini-invade ng army ng Germany ang Soviet Union, sa likod nun ay yung tinatawag na wolf packs, ang mga Nazis. Wala silang ginawa kundi perfectly, extreme perfection. Ang ginagawa nila ay nilulu, pinapatay, hinuhuli ang lahat ng mga tinatawag nilang subhumans, mga Jews, mga Gypsies, mga Russians. Napaka tinatawag sa English na punctilious, o sa Tagalog ay masusi, mabusisi, walang nakakaligtas.
Sila ay yung tinatawag sa history, the rabid dogs of Narcissa. Yung nangyari dun sa story sa Sodom and Gomorrah ay picture ng mga taong katulad nito mga ito, na may mga Nazi na may sweet satisfaction sa kanilang ginagawa na pagpatay, paghuli sa mga taong innocent. Kaya sila ay tinatawag na rabid dogs. Now, sa story sa Sodom and Gomorrah, ito ay picture ng mga taong parang rabid, parang nasira ang ulo. Di ba, ganun nangyayari sa tao na nakagat ng dog na may rabies? Nasisira ang ulo. Ganun ang picture. Sabi kasi sa scripture, lahat daw ng kalalakihan, young and old, even aged men, all the peoples of Sodom and Gomorrah ay nagsama-sama, pinuntahan yung bahay ni Lot upang hingin yung dalawang angels na lalaki. Just imagine that. Ito ay hingin kay Lot upang ito ay kanilang i-rape. Pinagnanaas. Ano ba yung Nasaan? Pinagnanasa. Hirap, no? Pagnanasa. Yun ang ibig sabihin. Pagnanasa. Talagang mga rabid. Talagang poison of mind and hearts. They went out of the natural order of things. Alam natin yun in the book of Romans, chapter 1. Alam natin kung paano nagkaroon ng evolution. Ang evil hearts ng tao, kaya lumabas sila sa natural course of things, and in the end, the price of that evil evolution ay yung tinatawag natin moral and spiritual involution. Ibig sabihin, yung moralidad, yung spirituality ay nag-collapse. Yun yung involution, nag-collapse. Ganun kasama, rabid, nasira ang ulo. Itong communal behavior nito speaks well kung gaano kadumi, kung gaano ang nakitang kasamaan ng Diyos doon sa Sodom and Gomorrah. Nawala ang decency, nawala ang restraint and control, nawala yung respect sa mga moral na taboos. Halimbawa, mga magulang, okay lang na kanilang mga anak na bata ay sumama doon sa nagkakagulong mga tao at gustong kunin yung dalawang anghel na lalaki doon sa bahay nila. At ang mga kababaihan ay wala rin magawa. Probably sila ay kasama nila, ina-approve yun. There was sexual orgy happening all around Sodom and Gomorrah. Why? Wala na eh. Pinayagan na eh. Siguro, open na doon ang lasingan, open na doon ang pagkatapos ng lasingan ay nagkakaroon ng sexual orgy. Pananalitang malaswa, pagmumura, it was just okay. Why? Dahil itong moral and spiritual involution na nangyari sa Sodom and Gomorrah ay nire-representa nung tinatawag na apex, yung tip, the top of immorality. Iyon nga yung pagkandong ng tinatawag na sexual immorality. All the people of Sodom and Gomorrah, as sabi sa scripture, in all quarters. Mahirap ka man, mayaman ka man, edukado ka man, lahat ay nag-participate sa bagay na masama. Kaya titignan natin, paano nangyari yun? Assuming na ang populasyon ng Sodom and Gomorrah ay 50,000. Bakit sinabi ng Panginoon, kung may 10 lamang dyan na righteous, hindi ko gugunawin ng Sodom and Gomorrah? Anong message doon? Ganun kasama ang mga tao sa Sodom and Gomorrah. Walang righteous. Except the family of Lot. Now, isipin na lang natin kung gaano kadumi yun. Di ba? Yun yung sinasabi kong wala na ang restraint.
Wala na ang presensya ng Holy Ghost. Everyone was free to do anything that he felt was right sa kanyang evil desire. Hindi ka taka-taka doon. Miski yung sinasabi sa Leviticus na in-outline ni God na hindi pwedeng ang asawa ko, or rather, hindi pwedeng ang asawa, paano ba tatadulugin? Hindi po pwede na ang asawa ko ay kabit ang aking anak. Hindi po pwede na ang kapatid ko ay aking kabit. Hindi po pwede na ang aking ina ay aking kabit. Hindi po pwede na ang aking pamangkin ay aking din karelasyon. God spelled these things out clearly in the Scripture. But these things happened in Sodom and Gomorrah. Correct. Ganun masama. Sinasabi dito na sin, at tingin natin, ang dahilan kung bakit ginuno ni God ang Sodom and Gomorrah ay simply because of fornication and homosexuality. No. Mamaya dahil ng tayo. There was misplaced passion, vulgar words, anything na may isip natin kasamaan, iyon ang namumutawi doon sa lugar niya. At ito ay nakita ni God, nakarating ni God, and God hated the cities of Sodom and Gomorrah. Sabi sa Amos chapter 4 verse 11, babasahin ko na lang, nahirapan pa kayo hanapin yun. Amos chapter 4 verse 11, sabi diyan, I overthrew some of you. Now, verses prior to Amos 4:11 ay ipinakikita kung gaano katigas ang ulo ng Israel. Sobrang tigas. Kung ano-anong punishment na ang ginawa ni God, hindi pumabalik ang Israel kay God, hindi nagre-repent. Sobrang sama. Kaya ito sinabi ni God, I overthrew some of you, as God overthrew Sodom and Gomorrah. And you were like a firebrand plucked from the burning, yet you have not returned to me, says the Lord. Sobrang tigas ng ulo. Sobrang tigas. Now, second, sabi ni God, maski may 10 righteous men sa cities ay hindi ko gugunawin niya. Sabi ko, yung family lamang ni Lot ang righteous. Kahit 10 lalaki. Meaning to say, maski ka babaihan ay walang nakita si God na righteous. Sa makatuloy, it was not simply a case of homosexuality. That was the reason kung bakit ganun ang action ni God. Maski ka babaihan ay guilty before God. Tolerate, not participate. Maski yung mga uugod-ugod na ay guilty before God. Because they tolerated it. They participated in it. They approved of the things, evil, that were happening in the middle of the cities. Kaya yung widespread na communal espousing o pagmamahal o pagyakap doon sa kasamaan ay mga bagay na idinidiin lalo yung tinatawag nating works of the flesh. Sabi ko kanina, wala na kasing tao. Ang mga bata, maliliit sa ating kapanahonan ay nire-respect yung mga tapos na yun. Ang mga rules, mga bagay na magaganda, yung pagrespeto sa magulang, pagrespeto sa matanda, things like that ay nawala na doon sa lugar niya. The places were a dark pit of ungodliness and unbelief. Yung Sodom and Gomorrah ay mga lugar na cauldron of darkness, na wala na talaga ang righteousness at wala na ang belief and fear
pinabayaan mo. No? Siyempre, nagsimula yan sa maliit na sugat, kakamutin mo, noon, ang gamot lang, mercurochrome. Di ba? Natatandaan yun, mercurochrome. Yung mga bata rito, hindi na alam yun. Pero nung time na, yung tumor, tawag daw, gamot na pula. No? Gamot na pula. Tapos, ang gagawin mo lang doon, infected na yung sugat mo, gaganunan mo lang ng pula, kulay-pula, dahil lalagyan mo ng sulfanilamide. So, yung parang powder, na habang nilalagyan mo nun, lalong ang sugat mo, napocover lamang, yung langib, nagiging makapal, dahil doon sa sulfanilamide na yun. Na-infect yung sugat ko. Na-infect. Nakita mo, nilalangaw. Lumaki-laki yung sugat ko, lumaki na lumaki. Bubuan na hindi umigi kasi parang piso sa laki. Nakakayaman, pero sineshare ko sa inyo. No? Bakit nagkaganon? Ba't na-infect? At sumobrang laki ng aking sugat? Dahil, sa simula pa lamang, ay hindi mo nakinontrol. Di ba? Hindi mo binigyan ng lunas. Pinabayaan mo. Nag-infect, kumalat, to a point that it became so disgusting. Disgusting. Masakit, nilalangaw, disgusting. Iyon ang unbelief. Iyon ang unrighteousness. Kapag hindi natin kinontrol ang alam nating kasamaan, we will get used to it until we become rotten and disgusting in the sight of God. Amen? Kaya tayo mga Kristiyano, we must be very conscious. We must be aware. If we are falling into the trap, kung tayo ay katulad na ni Judas, na tayo ay nagiging opportunist, tayo ay nagiging greedy, nagiging proud, na pinababayaan natin ang ating responsibility before God. Because if we do not control that, we will be just like my Lord, disgusting. And the sorry part of it, ang masakit na part, yung maiiwan ng mark. See? Siguro, baka isang tabong sebo de macho ang aking kailagay dito. Nung ako ay medyo binatilyo na, sabi kasi pag sebo de macho, maalis yung peklat. Wala, hindi kaya. It is a mark that will always remind me as a Christian, if you allow that sin to eat you up, even if you repent, it will leave a mark. And that mark will stay. And the society will always look at that mark. That's the consequence of your evil action. Nakukuha niyo? We must be very careful. Baka ma-mark ang ating buhay. That mark will never get out. To God, it will be erased, but to say we are still here on earth. And we have a ministry. We are part of that ministry. But if you let a mark your person, suffer the consequence. Okay? Ito rin yung sinasabi ni Jeremiah. Yung ating unrepentant heart. Ito yung unbelief. Ito yung unrighteousness na nakita ni God sa Sodom and Gomorrah. Kinote ni Jeremiah. Kaya galit na galit si God. And then third, yung unrighteousness na yon ay due to unbelief and disregard for God. Kaya ganun naman ang nangyari sa Sodom and Gomorrah. They chose to disregard God.
They chose to be unrighteous. They chose to not believe. They chose to ignore the God of Lot and Abraham. Dahil, wala eh. Immersed na sila dun sa kasamaan ng lugar. You know, it is so easy to isolate a sin and use that sin as a reason kung bakit sasabihin natin ang taong yan ay isang non-believer. That's wrong. Unrighteousness ay collection of all the sins. Sexual sin, lying, the 7 deadly sins. Diba? The pride, the sin of pride, the sin of being envious, the sin of gluttony, the sin of many things. These sins are reflection, vestiges of the greater sin, and that is unrighteousness and unbelief. You know, si Judas ay hindi nagsasuffer sa impyerno ngayon dahil binenta niya si Jesus Christ. He is suffering in hell right now because of unbelief and unrighteousness. Ang rich man ay nasa impyerno ngayon not because hindi niya binigyan ng pagkain si Lazarus na nakaupo doon sa labas ng gates, tininumura ng aso dahil hirap na hirap sa kanyang buhay. The rich man is suffering in hell because of unbelief and unrighteousness. Si Stalin at si Hitler ay pareho nagsasuffer sa fires of hell, hindi dahil millions and millions of persons ang kanilang ipinapatay. Sila ay nagsasuffer because of unbelief and unrighteousness. The peoples of Sodom and Gomorrah were destroyed by God at ngayon ay nagsasuffer sa fires of hell. Why am I saying that? Dahil wala talagang nakitang righteous si God eh. Di ba? Kaya ay destroy. Ibig sabihin, lahat yun are now suffering in hell. Why were they suffering? Why are they suffering in hell? It's not because marami sa kanila ang homosexual, marami sa kanila ang engaged sa fornication and adultery, marami sa kanila ang malaswa ang mamumuhat. No. Dahil sa kanilang unbelief and unrighteousness. Ngunit sinasabi natin, sexual immorality, fornicating, homosexuality, everything that are well confined within that theme of sexual immorality, ay ito yung sinasabi natin na apex. Yun yung matibay, hindi ko maiyan sa Tagalog, ito yung nagpapakita, or rather, ito ang indicator kung gaano kasama ang society. At para ang mga taong kalalakihan, bata, matanda, at all the peoples of Sodom and Gomorrah ay magpuntahan doon sa bahay ni Lot. Ang ibig lamang sabihin nun ay sobrang dominant. At iyan ay result ng unbelief. Oo naman eh. Kung wala kang kinakatakutan, di ba? Kung wala tayong kinatatakutan na God at impyerno, the Judas in us will surface and the worst of us will manifest itself before the society. Diba lagi natin sinasaba, there is nothing good that is lurking in the heart of man. Ang tinatawag sa atin ay the totally depraved creation of God. Walang kabutihang mangyayari sa atin outside of the grace of God. And then lastly, how
homosexuality and sexual immorality are painful, vulgar, and destructive vestiges of unbelief. Sabi ni Jude sa 1 verse 7. Ang sabi niya, nagalit si God sa Sodom and Gomorrah dahil umabot na sila dun sa sukdulan ng kasamaan. At dinefine niya, dalawa, fornication, sexual immorality, and homosexuality. Iyon yung sinabi ni Jude. Kaya nagalit si God ay sobrang sukdulan na ang inabot ng tao ng Sodom and Gomorrah. Na sa kanila ito ay ordinary affairs lamang. But in verse 5, kung ikaw ay babalik, ang sinabi ninyo doon, kaya umabot sila sa sukdulan na ito ay because of what? Because of unbelief. So it's clear. Unbelief is the most dangerous thing that can happen to a man if that man chooses to ignore it. You know, ang anger ni God ay very consistent. Sapagkat simula pa lang in Leviticus, in chapter 18 ng Leviticus, verse 22, in Leviticus chapter 20, isinaad ni God doon how God hates sexual immorality. God hates it so much. Kaya pag binabasa ko yung Leviticus 20, alam mo, talagang naman nakakadiri kapag ako ay may relasyon sa aking anak. Talagang nakakadiri kapag ako ay may relasyon sa aking pamangkin, sa aking kapatid, sa aking ina. Kailangan isulat ni God John. Why? Sapagkat may tendency ang tao to go to that extent. See? Hindi isusulat ni God John kapag alam ni God na hindi mangyayari sa tao yan. You can just imagine how God sees mankind. Nasa tao ang kababuyan. That's the truth. Kaya isinulat ni God John. Therefore, my brothers and sisters in the Lord, that is the point. If we put down the guard of God's grace sa ating buhay Kristiyano, ang kababuyan ay mangyayari sa atin. And that mark will stay, even if you repent. Kaya ang hamon sa atin ay tayo ay minar ni God. Napakabigat ng warning sa atin sa Sodom and Gomorrah. That story is not a simple story. No. It is a story that pointedly tells us kapag tayo ay lumabas kay God, ang kababuyan ay pwede mangyari sa atin. So, magpakaingat tayo, unbelief is dangerous. Now, to conclude, lessons from this story. God is serious. When He destroyed Sodom and Gomorrah, ito ay kanyang message sa ating lahat. Sa tao noon at sa ating lahat. Isang message na sinasabi sa atin, I will give my punishment. I will not tolerate something that is evil. Amen? So sana sa umagang ito ay naging mainit ang pagkarinig nyo sa aking mensahe dahil talagang init dito sa pulpit ko. Sobrang init. Ako'y pinagpapawisan. Again, huwag natin kalimutan, God is so gracious. We are blessed sapagkat nakilala natin ang ating sana ay panindigan natin ang pagkakristyano natin. Huwag natin pabayaan na masayang ang blessings ni God sa atin. Mainit ang
panahon, napakainit din ng mensahe, kaya tayo magpakaingat. Okay? Balik natin ating Yung ano, Lord's Supper. papahinga muna